views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para po sa ating mga kababayan, magandang hapon po sa inyo. Magandang balita natin. Ang programa po na Islam ang Solution ay may bago na po siyang tahanan. Dito na po mananahanan sa himpilan ng Elizalde Broadcasting. Tuwing araw po ng Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, Manila time. Kaya po, i-like lamang ang Elizalde Broadcasting para po lagi-lagi ay inyong mapapakinggan ang ating mensahe. Mag-subscribe lamang po. Maganda po ang ating episode number 1. Buhay naman o natin at topiko. Maganda po ang paksa natin na inyo pong mapapakinabangan. Lahat po tayo, Muslim o hindi Muslim, welcome po sa ating programa. Lahat po tayo may mapupulot na aral dito sa ating tatalakayin. Sa araw na ito, ito po ang part 1. Dahil magiging dalawang part po ito. Ngayon, December 23, 2021 at saka sa susunod po na Huwebes, December 30, 2021, inshallah. Ang paksa po natin ay patungkol po sa paano makaliligtas ang tao. Alam po ninyo mga kapatid sa pananampalataya, mga kababayan naming mahal, ang pinakamahalaga po sa buhay ng tao, mas mahalaga pa sa kayamanan mo, mas mahalaga pa sa anumang mayroong ka na karangyaan, katanyagan. Ang pinaka-importante sa lahat na matatamo mo sa mundong ito ay ang makaligtas ka sa kabilang buhay. Lahat po tayo ay lilipat. Walang sino man po sa atin ang mananatili dito forever. Hindi po ito ang ating permanente na tahanan. Ang ating permanente po na tahanan ay sa kabilang buhay. So dahilan po riyan, kailangan paghandaan natin yung pang-permanente na tahanan, pang-kabilang buhay. Tulad po halimbawa, kapag ang isang tao ay maglilipat ng bagong bahay. Natural, kailangan mo ng lipat bahay para hakutin ang iyong mga kagamitan. Lahat ng mahahalaga mong bagay na pakikinabangan mo sa kabilang bahay, sigurado wala kang iiwanan. The same with paglipat natin ng ating kaluluwa sa kabila. Kailangan natin madala ang kaligtasan. Dahil yan ang magbibigay sa atin ng higit na pakinabang sa kabilang buhay, ang makaligtas ang ating kaluluwa. Kaya diyan ang ating tatalakayin ngayon. Papaano ka makakaligtas? Gaano ka man kayaman, iiwanan mo talaga ang mundong ito. Lahat po tayo mayroong kanya-kanyang schedule sa angel of death, kamatayan. Sa Arabic, malakal maut. Lahat po tayo mayroong schedule, aalis dito. Mayroon talagang time na yung katawan mo at ng kaluluwa mo maghihiwalay. Yang katawan natin namamatay. Paglibing mo sa lupa ay tatabunan. After a few days, weeks, months, bulok na yun.
Ngunit ang kaluluwa po is forever. Walang kamatayan, walang katapusan ng kaluluwa po. Forever and ever. So paano natin paghahandaan, paano natin dadalhin sa kabila yung mga paghahanda ng sa gayon sa paglipat natin ay ating makamit ang comfort. Hindi na baling hindi komportable ang buhay mo sa mundong ito. Basta sa kabila, komportable. The best. Ikaw na ang pinakamahirap dito sa mundo. Kung sa kabilang buhay, komportable ang buhay mo, manalo ka. Okay, isa-isahin natin. Ano ang mga requirement? Number 1. Requirement number 1. Tulad po ng sinabi natin kanina, 2 parts po ang lecture natin. Ito, mahaba po ito. Requirement number 1. 7 requirements lang naman. So tapusin natin ngayon ang 3 or 4. Then, next week, balik tayo sa pang-4, din tapusin natin hanggang pang-7 na requirements sa kaligtasan. Requirement number 1. Ito yung hindi ka talagang makakaligtas pag wala ka nito. Nilikha ka ng Panginoon. Binigyan ka ng mata, tainga, isip, balat, puso, everything. Lupa na tataniman ng mga pananim, ikabubuhay mo, araw na sumisikat, ibinigay sa atin lahat-lahat. Ngunit sa halip na siya ang pasalamatan mo, iba ang pinasalamatan. Therefore, the number 1 requirement to salvation, unang requirement upang makaligtas ang tao ay belief, pananampalataya. So, binigyan ka ng Panginoon ng isip, pumipintig na puso, dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat. Binigyan ka ng talino, pagkain, lahat ibinigay sa iyo, ngunit sa halip na ang pasalamatan mo ay ang pinasasalamatan ng mga propeta, sinasamba ng mga propeta mula kay Adan hanggang kay Muhammad, sumakan nila nawang kapayapaan, aba, ang pinasalamatan mo, rebolto, na walang isip, kahoy, na walang isip, bato, santo, anghel, propeta, mayroon pang mga sumasamba sa baka. Pumunta ka ng India, mga baka, dinidiyos. Sa halip na pasalamatan yung lumikha ng baka, ang pinasalamatan, sinamba ang baka. Mayroon pa ngayon na ang kanilang pinasasalamatan at sinasamba ay sex organ. Ha? Opo. Mayroong mga sumasamba sa sex organ. Bakit? Dahil ang sex organ daw nagpo-produce ng baby. Nagpo-produce daw ng tao. Kaya daw karapat-dapat sambahin Allahu Akbar. Yung sex organ, kaya nga organ, kasangkapan. Para magtalik yung lalaki at babae at ang kanilang mga likido makabuo ng baby. Ngunit yan ay physical. Ang kaluluwa ng baby. Sinong nagbigay niyan? Hindi sex organ. Ang nagbigay ng kaluluwa ng baby para siya maging tao ay ang Panginoon. Hindi sex organ. Hindi sex organ. So, ito po ang dapat na maintindihan natin. Pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi ka makakaligtas kung wala kang sampalataya bilang katibayan na walang kaligtasan pag walang sampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Malapit-lapit po na pagkahulugan. Hindi kayo makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin po, hindi ka makakaligtas. Kasi dalawa lang naman ang estasyon natin sa kabilang buhay. Kapag hindi ka, impyerno, paraiso. Pag hindi ka paraiso, impyerno. Wala pong in-between. Dalawa lang. So, kapag paraiso, kaligtas ka. Okay, ulitin natin. Basahin yung hadis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo nananampalataya. Authentic po na hadis ang ating source, Sahih Muslim at saka hadis Ahmad. Dumako muna tayo sa sensya. Halimbawa, hindi ka makumbinsi sa religious explanation. So dumako muna tayo sa sensya. Partikular na po ang astronomy. Para magkaroon ka ng belief, para magkaroon ka ng pananampalataya
at makuha mo requirement number 1 para makaligtas ka. Tandaan mo, hindi ka mananatili dito forever. Hindi ka nandirito ng forever dahil mayroon kang taning, either 100 years, 50 years, 70 years, whatever, mayroon kang the end. So, papaano na yan pag umalis na ang kaluluwa mo sa katawan mo? Saan ka pupulutin? Opo. Okay. Pumunta tayo sa sensya. Particular po, astronomy. Tingnan natin yung heavenly bodies. Tingnan mo. Tingnan mo. Mag-take note ka. Itong planeta natin na kung tawagin planet Earth, ito ay kasama sa mga planeta na nakapaligid sa araw na kung tawagin the solar system. Araw, tapos may mga umiikot na planeta. Solar system. Alam mo ba kung ilan ang araw? Gano'ng karami ang araw? Kung tawagin stars, yung mga stars na yan, bawat isa dyan araw. Sa isang galaxy, halimbawa Milky Way na galaxy, ang laman po na araw or stars ay hundreds of billions of stars. Isang galaxy lang yan. Isang galaxy. So doon sa isang galaxy, halimbawa Milky Way, nandoon yung planetang daigdig. Sa dinami-rami ng stars, ang ibang mga stars, mayroon ding solar system. Hindi lang ang atin na may solar system. Sa dinami-dami ng mga stars na iyan, sa isang galaxy, hundreds of billions of stars, hindi mo makikita ang Earth. Ni tuldok, hindi mo makikita ang Earth. Ibig sabihin, insignificant. Alang ka kwenta-kwenta, hindi mo makikita ang planet Earth. Ngayon, dagdagan natin, lalong hindi makikita. Ilang galaxy sa universe? Hundreds of billions of galaxies, sabi ng mga astronomers. Sabi ng mga scientists sa astronomiya, ang universe ay binubuo ng hundreds of billion, hindi million, billions of galaxies. Ibig sabihin, pagkarami-rami-rami ng heavenly body sa universe, saan mo kaya riyan mapupulot? Saan mo kaya riyan mapipinpoint ang Earth? Doon lang sa isang galaxy, Milky Way, hindi mo maituturo ang Earth. Ano pa kaya? Lahat ng galaxies. Ngayon, para magkaroon ka ng idea, gaano ba karami ang hundreds of billions of galaxies, bawat galaxy, hundreds of billions of stars. Gaano ba karami? Para magkaroon ka ng idea, gaano ba karami ang stars sa universe? Ayon sa mga scientists, sa kanilang pag-aaral, kung kayang bilangin ang buhangin sa disyerto, kung halimbawa lang, kayang buhangin ang disyerto, buhangin sa disyerto, pag sama-samahin mo ang lahat ng buhangin sa disyerto, mas marami pa ang stars sa universe. Ganyan kalaki, ganyan kapag kalawak-lawak ang universe, ganyan pagkarami-rami ng stars. At ang mga stars na yan, mayroong isang star na mas malaki sa araw natin sa solar system ng 1,000 times. Napakalalaki ng mga stars. Maliit lang itong atin. Then, balikan natin na Earth. So, ganun kalaki ang universe. Balikan natin ang Earth. Ang Earth, ayon sa mga scientists, ito lang ang heavenly body sa entire universe na nakumpirma ngayon na may tao. Ha? Yes. Itong walang kakwenta-kwentang tuldok sa universe. Ito lang ang may tao. The rest of the heavenly bodies, wala pa silang nakukumpirma may tao. So ganito pala ka-special ang Earth. May tao. At ikaw na tao, wala kang kakwenta-kwenta na tao. Wala kang worth, wala kang value. Kaya ka lang nagkakaroon ng value. Nandito ka sa Earth na wala rin kakwenta-kwenta ni sa tuldok. Hindi umabot sa tuldok sa isang galaxy. Lalo na lahat ng galaxy. Kaya ka nagkaroon ng halaga. Ikaw na tao na walang kakwenta-kwenta. Kaya ka nagkaroon ng kwenta, nagkaroon ng value because of your belief. Ganon kahalaga ang belief system. Nandito ka sa nituldok, hindi umabot na planetang daigdig.
At ikaw na tao, wala ka pa sa tuldok sa planetang daigdig. But because of your belief, dahilan sa iyong pananampalataya, nagkaroon ka ng halaga. Nagkaroon ka ng worth. Imagine mo gaano kalaki ang universe. Paano ito nalikha ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan dyan, mananampalataya, ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Gaano kasimple, ano? Sa planetang daigdig, lamang ang may tao. The rest, gaano ba karami ang heavenly bodies? Mas marami pa sa lahat ng buhangin sa desierto, pagsamasamahin. Ganong raming heavenly bodies. At ito lang earth ang pinaka-special dahil may tao na nananampalataya. Ganong ka-special ang belief. Okay. Dahilan dyan, ikaw lamang na nananampalataya ang makakaligtas. Katibayan? Chapter 10, verse 103, Glorious Quran. Basa. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqad alayna nunjil mu'minin. Pure classical Arabic. Bakit ba bro, binabasa mo pati pure classical Arabic? Bakit hindi mo nalang diretso yung Tagalog? Kasi po, pag sinabi mo na sinabi ng Allah, hindi naman siya na Nagalog eh. Hindi siya nag-English. Yung English, sinabi ng translator. Yung Tagalog, sinabi ng translator. So, kailangan pag sinabi mo, sinabi ng Allah, kailangan i-quote mo yung kompletong sinabi niya. Saka mo i-translate, saka mo sabihin, humigit kumulang, more or less. Kasi walang perfect na translation. Lahat ng translation, subject to revision. Okay. Malapit-lapit na pakahulugan. Yung binasa natin. Translation. Chapter 10, verse 103, Quranul Karim. Pagkaraan ay aming iniligtas ang aming mga sugo at yaong mga nananampalataya. Amin. Bakit amin? Sasabihin naman ng ibang tao, siguro ang Diyos ninyo plural. Kasi amin. Oh, kami. Amin. Plural. Hindi po ba? Hindi yan plural na marami. Kundi ang tawag rin sa English grammar, the plural of respect. So pag sinabi mo amin, hindi nangangahulugang marami kami. Pwede nagsasalita ako, aming bahay, ibig sabihin bahay ko. So bilang respeto sa kausap, ginagamit mo ang plural of respect. So hindi siya marami, siya nag-iisa. Kaya lang gumagamit siya ng amin, word na ours, o kaya we. Okay, ulitin. Pagkaraan ay aming iniligtas ang aming mga sugo at yaong mga nananampalataya. Kita mo, iniligtas, mga nananampalataya. Dagdag pa. Ganyan ang tungkulin na nakaatang sa amin. Ibig sabihin, yan ang tungkulin, obligasyon na nakaatang sa Panginoong Allah. Ganyan ang tungkulin na nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. So kapag ikaw ay believer, inoobliga ng Panginoong Allah na iligtas ka. Believer. Ganoon kahalaga ang believer. Ulitin ko yung sinabi ko. The only heavenly body sa buong universe na mas marami pa kaysa sa buhangin ng disyerto. Earth. Planet Earth. At dito sa planetang daigdig, wala ka pa sa tuldok. Kaya ka lang binigyan ng halaga. Kaya ka nagkaroon ng worth from nothing. Kaya ka nagkaroon ng value from nothing. You are nothing. Kaya ka nagkaroon ng value because you believe. Pananampalataya. Ngayon, sinabi ng Panginoon, binasa natin kanina, na maniwala ka lang, manampalataya ka lang, uubligahin niya ang kanyang sarili na iligtas ka. Kadhalika haqqan alayna nunzil mu'minin. Ganyan ang tungkulin na nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. Alam mo, kapag ikaw ay believer, lagi kang kinahahabagan
Kinaaawaan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kinaaawaan ka para parati. Sabi nung mama, totoo ba yan bro? Bakit hanggang ngayon mahirap pa rin ako? Kung talaga maawain ang Allah sa amin na mga mananampalataya, bakit hanggang ngayon homeless pa rin ako? Ha? Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin makamit-kamit yung gusto ko? Ang tagal ko nang hinihingi sa kanya magkabayad lupa ako. Bakit wala pa rin akong lupa? Mukhang hindi naman totoo ata na maawain ng Allah sa mga mananampalataya. Allahu Akbar. Subhanallah. Sinabi niya mismo sa Quran, basahin ko sa inyo mamaya, 33:43. Kaya ang buong akala mo, hindi ka binigyan ng habag, hindi ka binigyan ng pabor. Kasi ang nakikita mo lang, yung gusto mo, hingiin. Ang hinihingi mo, house and lot. At hindi ka nabibigyan ng house and lot, ang buong akala mo walang awa sa iyo ang Allah. Binigyan ka ng napakaraming pabor, malusog na katawan, binigyan ka ng pamilya na ligtas, mayroon sanang darating sa inyo na kalamidad. Hinarangan ng Allah, inilayo ang kalamidad. Mayroon sanang darating sa buhay niyo na anumang mga sakuna, inilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami siyang pabor sa iyo na ibinibigay sa iyo, segundo, minuto, oras. Hindi mo nakikita dahil ang nakikita mo lang house and lot. Diba? Subong akala mo, hindi sa iyo naaawa ang Allah. Naaawa sa iyo. Pero hindi mo nakikita ang kanyang mga habag sa iyo, ang kanyang mga blessings. Mata mo kumukurap dahil sa blessing. Pumipintig ang puso mo dahil sa blessing. O kung pinahinto kaya ng pagpintig ng puso mo, di bangkay ka. Pinaandar ng isip mo, blessing. Pinahihinga ka dahil sa blessing. Sinisikatan ka ng araw dahil sa blessing. Thousands upon thousands of blessings araw-araw nakakamit mo. Pero hindi mo napapansin dahil ang alam mo lang house and lot. Di po ba? Okay. Bilang katibayan na siya'y mahabagin sa iyo kapag ikaw ay mananampalataya, chapter 33, verse 43, Quranul Karim. Huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Malapit-lapit na pakahulugan. Nakita mo ha? Ganoon siya maawain sa mga mananampalataya. Kaya lang, hindi nakikita talaga nung Ali. Sabi nung Ali, ang tagal ko nang nananalangin sa Allah na magkaroon ako ng Mr. Right husband. Hanggang ngayon, ya Allah, wala pa rin akong husband. Kaya, hinatulan mo ang Allah na hindi mahabagin. Ganun pa. Matagal ka na niyang sinagot sa ibang paraan. Kaya lang, ang alam mo lang na pagsagot, magkaroon ka ng husband, Mr. Right. Sinagot ka na niya. Nagkaroon ka ng magandang kalusugan. Nagkaroon ka ng magandang buhay. Pamilya mo. Ano man, na ibinigay siya na pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala, blessings kung tawagin. Ngunit hindi mo ito mga nakikita na blessings siya ng Allah. Kasi ang alam mo lang na blessing ay Mr. Right. Subhanallah. Malapit-lapit na pagkahulugan. Binasa natin. Chapter 33, verse 43. Alam mo, totoo talaga yan. Totoo yan. Ang nakikita mo lang, yung hinihingi mo. Hindi mo nakikita yung napakaraming ibinigay sa iyo. Na hindi mo napapansin. Okay. Siya na naggawad ng pagpapala sa inyo sa diretsa na translation, simplified na translation. Siya, ibig sabihin ang Allah, siya na nagbigay siya ng blessings. Simplified na translation. Siya na naggawad ng pagpapala sa inyo at ang kanyang mga anghel upang kayo ay kanyang hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag at siya ay lagi nang maawain sa mga nananampalataya. Allahu Akbar. Kahit na pinakamahirap ka pa, sa tingin mo pinakamasiribling buhay mo, hampas lupa, sangkay santo ka, napakahirap mo. Ngunit because you are a believer, dahilan sa ikaw ay nananampalataya mula sa pamumuhay na madilim, napapunta ka sa pamumuhay na maliwanag, mula sa pamumuhay na baluktot, pamumuhay na liko, napapunta ka sa tamang landas, bagamat wala kang pera, bagamat wala kang salapi, wala kang katanyagan, wala kang mga anumang mga material na bagay. Pansinin ang buhay mo. Kahit wala kang pera. Because of your belief, buhay mo masaya, kontento, satisfied,
buhay mo walang pera, pero ang buhay mo iginagalang, dignified, marangal, pamumuhay mo malinis, wala kang kwarta, pero ang buhay mo mapayapa, maaliwalas, that is something na dapat ka magpasalamat. That is already something. Subhanallah. Pasalamat ka. Dahil sa iyong pananampalataya, hinango ka ng Allah mula sa pamumuhay na madilim. Pamumuhay na bisyo. Pamumuhay na walang kwenta. Inakay ka na sa pamumuhay na mahalaga, makahulugan, pamumuhay na maaliwalas. Nakita mo? Ngayon, baliktarin natin. Kapag sa kabila ng lahat ng pabor na ibinigay sa iyo ng Allah, ay sasabihin mo, wala naman talagang Diyos. Niwala ka, walang Diyos. Ha? May mga taong ganyan, atheist. Mayroon naman mga tao na nalilito. May Diyos ba? Mukhang wala. Mukhang mayroon. Agnostic. Nalilito. Okay. Alin man sa dalawa. Matapos ibigay sa iyo ng Panginoon ang mga biyaya, either nakikita or hindi nakikita, na mga biyaya na ang karamihan dito hindi mo napapansin. Sasabihin mo, walang Diyos. Oh. Sasabihin mo, walang lumikha ng universe na ito. Basta bigla lang nagkaroon ng Big Bang. Ito yung theory ng mga astronomers. Big Bang Theory. Billions of years ago, isang napakalaking dambuhalang pagsabog sa universe. Nabuo ang mga heavenly bodies. Akala nila, na-discover nila ito ng 20th century. Astronomy. Akala nila, the biggest discovery ito. Nakalagay po yun sa Quran 1,400 years ago. Na ang simula ng lahat ay sumabog sa kalawakan at naging mga kanya-kanyang lipad ng kanya-kanyang orbit. Yan po nakalagay sa Quran. Minsan talakay natin minsan. Yung the origin ng universe. Okay. Matapos sa iyo, ipakita ng Allah ang kanyang kadakilaang pagmamahal sa iyo. Binigyan ka ng mata, binigyan ka ng isip, binigyan ka ng puso, balat, anak buhay, mahal sa buhay, mga anak, binigay sa iyo. Pagkatapos sasabihin mo, wala kang Diyos. Ha? Ano ang mangyayari sa iyo pag wala kang sampalataya? Ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay tumanggi na manampalataya? In spite of all those blessings na ibinigay sa iyo ng mga hindi mo alam, hindi mo mga nakikita, sasabihin mo, walang Diyos. Halimbawa, naglalakad ka sa disyerto. Disyerto. Nakakita ka ng Rolex. Mamahaling relo. Nakakita ka sa disyerto ng mamahaling relo, Rolex. Pwede mo bang sabihin na itong Rolex na ito, billions of years ago, yung kanyang kamay, seconds, yung kanyang hour, yung kanyang minute hand, unti-unti nag-join together, yung kanyang mga makinaryas, yung kanyang mekaniki, lahat ng kanyang mekanismo nabuo at after billions upon billions of years, kung tawagin evolution, theory of evolution, after billions of years, nabuo ang Rolex. Ito nga na Rolex. Pwede ba yun? Kapag nakita mo ang Rolex, ibig sabihin may gumawa niyan. The same with universe. Ibig mo sabihin ang universe na ito ay nabuo ng evolution. Walang nag-design, walang architect na nag-design ng universe. Mayroon. So kung mayroong nag-design na buwang Rolex, the same with life, may bumuo sa buhay na ito, may nag-design sa buhay na ito. Ngunit dahilan sa hindi mo lang makuha ang gusto mo, sasabihin mo walang Diyos. Dahilan lang sa mga frustration mo sa buhay, sasabihin mo walang Diyos. Allahu Akbar, subhanallah. Ngayon, balikan natin, what will happen? Ano ang mangyayari kapag tumanggi ka manampalataya? Dahil ito ang requirement number 1 ng kaligtasan, pananampalataya. So tumanggi ka, sabi mo walang Diyos. Hindi ako naniniwala na may Diyos. Sinabi mo, walang life after death. Parang usok lang yan. Paglabas ng kaluluwa mo sa katawan mo, parang usok, poop, wala na. Hindi ka naniniwala na there is life after death. Mayroong kabilang buhay. Hindi ka naniniwala. So what will happen? Ito, basa. Chapter 3, verse 131, Quranul Karim, glorious Quran. Wattakun nara allati uiddat lil kafirin. Malapit-lapit na ba kahulugan? At inyong katakutan
ang apoy, ibig sabihin impyerno, na inihanda para sa mga hindi nananampalataya. Allahu Akbar, subhanallah. Ngayon, dahilan sa ito ang unang requirement para makaligtas. Kailangan i-define natin. Kailangan liwanagin natin mabuti ano bang ibig sabihin ng pananampalataya sa punto de vista ng Islam. Ano ba ang definition ng Islam sa belief system? Ano ba ang pananaw ng Islam sa pananampalataya? Okay. Marami po kasi ang pananampalataya. Yang pagsamba sa baka, pananampalataya din yan. Ang pananampalataya niya, Diyos yung baka. Pananampalataya ng mga Indiano, yung kamag-anak nila, nag-reincarnate, dahil masama nung nabubuhay pa, paglabas niya ngayon, naging baka. Or naging hayop, or naging whatever. So, ang tawag rito, pananampalataya. Yang mga sumasamba sa Grand Canyon, sumasamba sa mga dakilang bundok, ang pagkakakala nila, Diyos ang bundok, ang tawag rin diyan, pananampalataya. Sumasamba sa batuo, sumasamba sa rebulto, sumasamba sa araw, sumasamba sa buwan, sumasamba sa sex organ. Ang daming sinasamba. Lahat po yan pananampalataya. Paniniwala. Ngayon, ano ang definition ng Islam sa pananampalataya? Ang tinutukoy po na pananampalataya ay ang pananampalataya na daladala ng mga naunang sugo hanggang sa kauli-ulian si Muhammad. Sumakanila lahat nawa ang kapayapaan. Wala kiadan. Lahat ang sinugo. Iisa ang kanilang pinananampalatayanan. Sila yung mga guided, sila yung nagbibigay ng patnubay, at sila yung pinapatnubayan ng Allah. Tingnan ninyo ha, tingnan ninyo. Paano nila tinatawag ang kanilang sinasamba? Sa panahon po ni Moses, ano bang ginagamit na term? Hebrew. Ang salitang Hebrew. Ano ang tawag nila sa Panginoon? Elo. Sa panahon naman ni Jesus, ano ang salita ni Jesus? Aramaic. Ano ang tawag ni Jesus sa kanyang sinasamba? Eli. Di ba sabi niya? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli ang tawag niya. Pagdating naman kay Muhammad, sumakadilanaw ang kapayapaan. Arabic. Anong tawag? Allah. So, pansinin mo. Elo, Eli, Allah. Anong napansin mo? Pareho lang. Nagkaiba lang sa konsonant. Dahil yung isa Hebrew, yung isa Aramaic, yung isa Arabic, parang Semitic languages. Pareho lang. Ang kanilang tinatawag, isa lang. Elo, Eli, Allah. So, isa ang kanilang pinananampalatayanan. Yan ang pinananampalatayanan ng mga sugo, ng mga propeta. At yan din dapat ang panampalatayan natin. Kaya't ang definition ng Islam sa pananampalataya ay ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, kahit anong mangyari sa'yo na pagsubok, anumang mga frustration sa buhay mo, anumang mga disappointment sa buhay mo, hindi ka magdududa, hindi ka magbabago, mananatili kang matatag sa iyong pananampalataya sa Panginoong Allah. Yan ang definition ng belief system. Katibayan. Basa, chapter 49, verse 15. Quranul Karim. The glorious Quran. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Malapit-lapit na pakahulugan. Yaon lamang ang mga mananampalataya, silang mga nananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo at pagkatapos hindi nagduda. Mahaba na talakayan ito. Nakakalating oras mo tayo kaagad. Anong oras na? 38. 3:38. Isang requirement pa lang yan. Napakahaba na talakayin yan. Maraming oras sa ubusin. Lumipan na tayo. Requirement number 2. Baka kaya natin matapos ang hanggang 4 requirements. Then next week, inshallah, sumunod naman, kumpletuhin natin. So panoorin mo part 1 at saka part 2 para makumpleto. Okay, requirement number 2. So, mayroong kang pananampalataya. Kaya lang, hindi lahat ng pananampalataya tama, tumpak. So, kailangan mo, number 2, kailangan ang pananampalataya mo nakabase
sa tumpak na kaalaman. Tumpak na kaalaman. Sino dapat ang sasambahin mo? Tumpak na kaalaman. Sino ang tunay na dapat sambahin mo? Tumpak na kaalaman. Sino ang Diyos? Tumpak na kaalaman. Paano mo siya sasambahin? Hindi po pwedeng sambahin mo siya sa paraan na gusto mo. Hindi po pwedeng sambahin mo ang Panginoong Allah sa gusto mo na paraan. Hindi pwedeng sabihin mo, ang gusto kong pagsamba sa Panginoong Allah, pakanta-kanta, pasayaw-sayaw, paindak-indak. Hindi po pwede. Kailangan sasambahin natin siya sa paraan na gusto niya. Paano siya sasambahin? Ang tanong, paano ko patatanong ang Allah? Hindi ko naman siya makausap. Madali lang po. Mismo sa Biblia, napakaraming verse sa Biblia, paano sumamba ang mga propeta? Sila ba ay sumamba na pakanta-kanta, pasayaw-sayaw, paindak-indak, pagita-gitara, papiano-piano? Hindi po. Paano sila sumamba? The solemnity of the act of worship, paano? Sila po lahat nagpatira pa, humalik sa lupa. Yan ang pagsamba. Pagkadaki-daki-dakila, pagkataas-taas, pagkagrande, pagkalaki-laki ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipakita natin ang expression of our submission. Ibaba natin ang ating sarili pagkabababa at ang pinakababa na pagbababa sa sarili, hahalik ka sa lupa. Worship. Patira pa. So, kailangan mo ng knowledge. Hindi po pwedeng sariling practical opinion. Paano sumamba? Kailangan alam mo ang paano sumamba mga propeta. Paano sila sumamba sa Panginoong Allah. At higit sa lahat, paraan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano sumamba? So you need knowledge. Kaalaman. Kauna-unahan po na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kauna-unahang verse na ipinahayag sa kanya ay kaalaman. Knowledge, katibayan. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Basahin mo. Sa ngalan ng iyong Panginoong na lumikha, basahin mo. Ibig sabihin, basa, learn, basa. Ibig sabihin, knowledge, kaalaman. Ito po ang kauna-unahang verse na ipinahayag kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kaalaman. Ngayon, tingnan mo ang mangyayari sa kabilang buhay kapag po ang mga tao ay mga makasalanan tao ay mga maswain, mga walang sampalataya, ay dadalhin na sa impyernong apoy. Mayroon talagang justice system ang Panginoon. Kung tao nga, mayroon tayong social justice system. Ang Panginoon pa kaya ang walang justice system? Mayroon talagang pagbabayaran. Gumawa ka na mabuti, babayaran ka na mabuti. Gumawa ka na masama, babayaran ka na masama. Pagbabayaran. Pagdating sa araw po na magsisipagpuntahan na sa impyerno apoy para parusahan ang mga makasalanan, sasabihin nila, sising-sisi, sasabihin nila, kung sana ginamit lang namin ang aming mga utak, ang aming kaalaman, hindi sana kami aakay sa impyernong apoy. Ha? Magsisisi talaga yung tao. Nung nabubuhay pa, marang niya ang buhay, nakakalimutan niya na temporary lamang po itong ating buhay sa mundong ito. 50 years, 60, 70, 100 years, patagalin mo na 100 years, aalis ka talaga. Mayroong naghintay siya na tahanan na forever. So pagdating sa kabilang buhay, at nakita ng mama ang impyernong apoy, sisi siya dahil hindi niya ginamit ang kanyang kaalaman. Katibayan? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Chapter 39, verse 9, Quranul Karim. Paki-double check din sa inyong mga bahay ang mga binabasa natin ng mga numero na mga verses ng Quran. At sila ay magsasabi ng may pagsisisi, kung kami sana ay nakinig lamang at nag-isip, marahil kami ay hindi naging kabilang ng mga kasamahan ng naglalagablab na apoy. Allahu Akbar. So, kailangan mo ang tumpak na kaalaman.
kailangan malaman mo na hindi po Diyos ang rebolto na walang isip. Hindi Diyos ang santo. Tao yan. Hindi Diyos ang anghel. Nilikha yan. Hindi Diyos ang bato. Hindi Diyos ang plastic. Hindi Diyos ang manika. Hindi Diyos ang araw, ang buwan. Hindi Diyos ang sex organ. Hindi yan. Lahat po yan walang kapangyarihan, walang authority, walang karapatan na sambahin. Hindi yan Diyos. Kaalaman. Kapag po bumaha at lumutang iyong mga rebulto at kailangan sagipin ng tao, ibig sabihin, hindi niya nga kayang sagipin ng kanyang sarili, kailangan sagipin ng tao na sumasamba sa kanya. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa yung tao. Hindi siya Diyos. Wala siyang karapatang sambahin. So kaalaman, kailangan maintindihan ng tao ang sino ang dapat sambahin, paano ang tamang paraan ng pagsamba, sino ang Diyos, sino ang kanyang karapat-dapat na alamin, sino ang kanyang sinasamba. Ito po ang kaalaman. Dahil hindi po magkatulad ang may kaalaman sa walang kaalaman. Hindi makatulad ang mangmang sa well-informed. Iba ang may kaalaman sa walang kaalaman. So kinakailangan, ikaw na mananampalataya, tiyakin mo na itong pinananampalatayanan mo ay nakabase sa tumpak na kaalaman. Dahil kung ang pinananampalatayanan mo nakabase lang sa practical opinion, sigurado ligaw ka. Hindi po pwedeng daanin sa practical opinion ng kaligtasan. Kailangan may batayan ka na kaalaman na nakabase naman doon sa mga katuruan na ipinahayag mismo ng lumikha ng universe sa kanyang mga pili ng mga sinugo at mga propeta. Hindi magkatulad ang may kaalaman sa walang kaalaman. Katibayan? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Sabihin mo, magkatumbas ba yaong mga may kaalaman at yaong mga walang kaalaman? Ngayon, ulitin natin. Ano ang kaalaman na kailangang malaman mo? Yan ang tanong. Ano ang kaalaman na kailangang malaman mo? Itong kaalaman na ito, kapag hindi mo ito alam, kahit na ikaw pa ang pinaka-genius sa buong mundo, ikaw pa si Albert Einstein, pag hindi mo ito alam, bobo ka talaga. Opo. Ito yung napakamahalaga sa lahat ng kaalaman dahil it involves your salvation. Ito ay patungkol sa kaligtasan mo. Pinakamahalaga makaligtas ka sa apoy. Gaano ba katindi ang apoy? Sindihan mo yung kandila sa bahay mo. Kandila, sindihan mo. Tapos, pasuin mo ang daliri mo. Pagkasakit-sakit. Ano pa kaya kung lagablab na apoy na pagkalaki-laking lagablab na apoy at itatapon ka roon? Subhanallah. At hindi ka namamatay. Walang kamatayan sa kabilang buhay. Madurog man ang buto mo sa grabing apoy, grabe pa dyan sa mga apoy ng mga krematorium. Yung mga krematorium, durog ka, nagiging powder ka. Grabe pa dyan ang apoy sa kabilang buhay. 1% lang ang apoy sa mundo. 99% na sa kabilang buhay nakareserba ang apoy. Kung yung mga crematorium centers, yung pag ipinasok yung bangkay, paglabas powder, ano pa kaya sa impyerno apoy? Subhanallah. Isipin mo yan. Okay. Dahilan dyan, kailangan mong malaman ano ang kaalaman na kailangan mong malaman. At ano ang kailangan mong malaman? Yung kaalaman na dala-dala ng mga sugo. Dala-dala ni Noah. Dala-dala ni Abraham. Dala-dala ni Moses. David. Solomon. Jesus. Muhammad. Sumakanilang lahat nawa ang kapayapaan. Ano ang dala-dala nilang kaalaman? Iisa ang nag-utos sa kanila, kaya iisa ang kanilang mission. Sa Hebrew, Elo. Sa Aramaic, Eli. Sa Arabic, Allah. Ano ang kanilang dala-dala? Mission. Ito ang tunay na kaalaman. At ano ang kaalaman na dapat mong malaman? Gaano ka man ka-genius. Gaano ka man ka-super talino. Pag hindi mo alam to, bobo ka. Yes. Dahil it involves your salvation. Matapos ka bigyan ng everything, knowledge, talino, utak, puso na pumipintig, binibigyan ka ng dila, mata,
balat, buto, laman, tubig na iniinom. Everything ibinigay sa iyo pagkatapos hindi mo kilala sino ang tunay na lumikha sa iyo. Kabubuan talaga. So what is the kaalaman? Ang kaalaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah na sinasamba ng lahat ng sinugo at prophet. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kaya't dapat mong malaman na walang Diyos maliban sa Allah, yaon lamang mga may kaalaman sa katotohanan tungkol sa Panginoon ang makakaligtas. Sinabi natin kanina, ha? Ang planet Earth, tanging laman ng universe na may tao. At ang planet Earth hindi mo makikita sa isa lang na galaxy. Yang tuldok na yan hindi makita. Paano pa kaya pagkalaki-laki mga galaxies? Hindi mo makita ang Earth. Ngunit because of your belief, ikaw na walang kakwenta-kwentang tagalupa, nagkaroon ng halaga. At kailangan malaman mo ano ang dapat na panampalatayanan mo dahil useless ang belief system kung hindi tumpak ang iyong kaalaman. Yaon lamang mga may kaalaman ang katotohanan ng makakaligtas, chapter 43, verse 86. Quran al-Karim. Basa. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kaya yaon lamang sumaksi sa katotohanan ang makikinabang sapagkat sila ay nakakaalam nito. Sila lamang ang makakaligtas, may kaalaman. Kasi nga, ibinigay sa iyo everything. Tapos sa halip na pasalamatan mo siya, ang pinasalamatan mo yung rebolto. Hindi ba kawalang utang na loob yan? Binigyan ka ng everything sa mundong ito, ang pinasalamatan mo baka. Hindi ba kawalang utang na loob sa nagbigay siya niya? Ibinigay sa iyo everything, ang pinasalamatan mo sex organ. Kawalang utang na loob. Subhanallah. Ngayon, kapag mamamatay na ang tao, ito na, dito na to sa eksena, nang maghiwalay na yung kaluluwa, lalabas, at maiiwan yung katawan. Kapag sino man mamamatay, na alam niya na walang Diyos, maliban sa Allah, ligtas siya. So ganito po yung eksena. Sa Islam po, kapag mamamatay ang Muslim, nilalapitan ng kapwa Muslim. Lalo na Muslim na may kaalaman sa Islam. Sasabihin sa kanya, brother, bigkasin mo. Ipinapabigkas ito sa kanya, kailangan ito ang kanyang final, kahuli-hulihan na mabigkas bago malagot ang hininga. Itong tinatawag na la, wala, ilaha, Diyos, illa, maliban sa Allah. La ilaha illallah. Bigkasin mo, walang Diyos maliban sa Allah. Kailangan mabigkas ito. Ito ang ipinapabigkas sa sino mang Muslim na malapit ng mamatay. Dahil ito ang susi sa paraiso. Sino mang mabigkas na ito, ligtas. Ngayon ang tanong, paano mo yan mabibigkas? Wala ka na ang senses eh. Sabi ng mga doktor, kapag po lalabas na yung kaluluwa, mamamatay ng tao, lahat ng senses mo wala na except one. Isa lang. Isa lang na sense. The sense of hearing. Nakakarinig ka pa. Wala ka nang makita. Hindi mo na makikita umiyak ang asawa mo. Hindi mo na makita umiyak ang anak mo. Wala ka nang makita during that final moment. During the final moment na maghiwalay na, aalis na ang kaluluwa mo sa katawan mo. During that very final moment, hindi mo na nakikita sila. Ibang nakikita mo. Ang nakikita mo, another dimension. Tapos ipinapabigkas sa'yo. La ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Bigkasin mo, brother. Hindi na mabigkas. Ang sabi ng hadith, maisip mo lang. Kasi nga hindi makabigkasan nila, nakalakan dila mo.
O naging ano ka na, lalabas ng kaluluwa mo. Maisip mo lang, ganito kahalaga ang kaalaman, ganito kahalaga ang kaalaman ng isang tao. Maisip mo lang na walang Diyos maliban sa Allah, ligtas ka. Katibayan. Katibayan, basa. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang namatay na alam na walang Diyos maliban sa Allah ay pumasok. Dakhala al-jannah. Pumasok. Past tense ang ginamit. Past tense. Pumasok sa paraiso. Sahih Muslim, authentic na hadith. Hadith number 20. Allahu Akbar. Ang bilis na oras. Nakakadalawang requirement pa lang po tayo. Ano po? Subhanallah. Ilang minuto? 6 na minuto. Nakakadalawang requirement pa lang natapos natin. So kung makikita ninyo, ganito po ang kaligtasan. Kahalaga ang kaligtasan. Importante na maintindihan ng bawat isa na ang pinakamahalaga sa lahat ng makakamit natin dito sa lupa, kaligtasan. Kayamanan, iiwanan mo yan sa mga tagapagmana mo. Once na maghiwalay na ang kaluluwa mo sa katawan mo, meaning bangkay ka na, hindi mo na pag-aari. Pag-aari na yung tagapagmana mo. Ilang bilyong dolyares na iwanan mo, hindi mo yung pag-aari. Ang tanging iyo, yung napakinabangan mo, nakain mo, nasuot mo, anything na napakinabangan mo, yun lang sa iyo. The rest of your wealth ay wealth ng tagapagmana mo. Therefore, brothers and sisters in Islam, seryosohin natin ang paglipat sa kabila. Paghahanda sa paglipat. Dahil lahat po tayo lilipat, walang sino man sa atin na hindi lilipat. At ito yung mga requirements sa paglipat. Mayroon ba tayong 5 minuto? Ihabol natin. Pero babalikan natin next week. Requirement number 3. Anong requirement number 3? Action. Action. Kahit na ikaw ay nananampalataya na walang Diyos maliban sa Allah, kahit na ikaw ay may kaalaman, ang pananampalataya mo tumpak na kaalaman ng batayan na walang Diyos maliban sa Allah, kung wala ka namang aksyon, walang kwentang pananampalataya. Nananampalataya ka na ang Allah sinasamba, hindi mo naman siya sinasamba. Nananampalataya ka na ang pakikiapid, illicit affairs, may parusa sa impyerno apoy, hindi mo naman iniwasan. Nananampalataya ka na ipinag-uutos ang Ramadan fasting, hindi ka naman nagpa-fasting. Nananampalataya ka na ang zakat ibigay sa mga mahirap, hindi ka naman nagbibigay ng zakat sa mga mahirap. Nananampalataya ka, ngunit wala kang action, useless na pananampalataya. Walang kaligtasan. So therefore, ang pangatlong requirement ay righteous good deeds, gawaing kabutihan kasama ng pananampalataya. Katibayan? Gawaing kabutihan? Pananampalataya? Hindi sapat na nananampalataya ka. Hindi ka gumagawa ng mabuti. Ano ang saysay sa lipunan? The purpose of this, para magkaroon ka ng pakinabang. Kapakinabangan ka na lipunan, mapakinabangan mong lipunan. Para maging kapakinabangan ang bawat isa, kailangan action. Kung lahat na lang tayo hihiga at nananampalataya, lahat na lang tayo nakahiga, puro nananampalataya, puro naniniwala, walang aksyon, ano mangyayari sa buhay natin? So kailangan nananampalataya ka na mayroong paraiso, tatrabahuin mo para makaparaiso. Nananampalataya ka na may impyerno, tatrabahuin mo para makaiwas sa impyerno. Tatrabahuin mo, action. 3 minutes. Katibayan, pananampalataya with action. Chapter 34, verse 37. Innama wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Malapit-lapit na pagkahulugan. At hindi ang kayamanan mo ni ng mga anak mo ang magpapalapit sa inyo sa amin, kundi ay siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawa. Nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawa. Hindi rin po pwede na puro kagawa ng kabutihan, wala kang pananampalataya.
Gaano ka man kabait-bait sa kapwa, gaano ka man katulungin sa kapwa, lahat ng pera mo ipinamimigay mo sa mga mahihirap, matulungin ka, natutulungan mo sila. Ngunit kung wala kang sampalataya, hindi mo matutulungan ang sarili mo. Natulungan mo ang mga tao, ngunit hindi mo nailigtas ang sarili mo. Kaya kinakailangan matulungin ka, mabait ka, mapagkawang gawa ka, ngunit at the same time, nananampalataya ka. Wala na tang oras. Dugtungan natin ito. Dito tayo huminto sa action. Pangatlong haligi. Pangatlong requirement sa pananampalataya. So dugtungan natin, inshallah, sa susunod po. Ito po muli ang inyong, sabi natin technician, 4 minutes. Ibig sabihin advance para itong oras itaas. Sabi na 4 minutes. Okay, habulin natin. Talakay, diinan natin yung mabait pero walang pananampalataya. Kasi diniinan na natin yung may pananampalataya, walang bait. Okay, diinan natin. Napakabait mo. Matulungin ka sa kapwa. Binabayaran mo mga hospital bills ng mga kaibigan mo. Mga rental bills na binabayaran mo. Bumibili ka ng bigas, sinahakot mo sa mga kapitbahay mo. Yung mga walang pang-aral, pinapaaral mo. Napakabait mo, kayamanan mo, ipinagpangkawang gawa mo. Natutulungan mo sila. Pero dahilan sa wala kang pananampalataya, hindi mo pinananampalatayanan sino nagbigay sa'yo ng kayamanan. Hindi mo ina-appreciate, hindi mo pinaniniwalaan sino nagbigay sa'yo ng talino kung bakit ka mahusay na businessman at yumaman. You don't believe. Lahat po yan useless. Sa kabilang buhay, tutupukin ka sa apoy. The same with nananampalataya na walang aksyon. Naniniwala ka na walang Diyos. Naniniwala ka na walang Diyos maliban sa Allah. Naniniwala ka na si Muhammad sugo ng Allah. At alam na alam mo, kumbinsido ka sa isip mo na mayroon talagang Diyos. Pero wala ka namang aksyon. Hindi mo naman ginagawa ang mga ipinag-uutos sa iyo. Hindi mo naman iniiwasan ang mga ipinagbabawal sa iyo. Kain ka ng haram. Gawa ka ng gawa ng haram, mga gawain na bawal. Gawa ka ng gawa ng mga gawain na ipinagbabawal ng Panginoon mo. Yung ipinag-uutos sa'yo na obligadong gawin mo, ayaw mong gawin. Yung mga ipinagbabawal sa'yo na kapag ginawa mo, tutupukin ka sa puyo, yun ang ginagawa mo. Wala kang action, naniniwala ka, nananampalataya ka, mayroon kang talino, hindi mo ginagamit para mag-action ng mga righteous good deeds, tupo ka sa apoy. So parang katulad nung mabait pero walang pananampalataya at saka nananampalataya pero walang action. So kailangan magsama ito, nadagdagan pa natin talakayin po sa next po na ating pagtalakay na kailangan po ang Muslim mag-struggle. Nag-i-struggle ang Muslim every day to do righteous good deeds. Struggling every day para iwasan ang ipinagbabawal dahil napakarami po ang tukso. Tatalakayin natin ang mga tukso next week. At isasalaysay ko sa inyo ang kwento ng buhay ni Taning, Satanas na isinumpa. Ikukwento ko sa inyo kung sino siya, paano siya naging the best dati. Dati siyang mabuti, nanilalang. Napakabait niya nanilalang dati. Paano siya naging masama? Nandito, darating tayo sa mga requirements ng kaligtasan. Next week po, ikukwento natin paano si Taning naging Taning. Allahu Akbar, subhanallah. At wala na pong oras. Magpapaalam na po tayo. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gemba. Dito po, ito na po ang bagong tahanan ng ating programang Islam ang Solusyon. Ito na po ang bagong tahanan ng Islam ang Solusyon. Dito po sa himpilan ng Elizalde Broadcasting. Hanapin po ninyo sa YouTube, Elizalde Broadcasting, ganun din sa FB. At hanapin ninyo ang ating programa nang sa gayon gumadagdagan ang ating kaalaman. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po, pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga tagapakinig ng mga non-Muslim kababayan natin, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po. Salamat po.